101.7 Kalahi mo, wagas man din. Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Ayun, at magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa programa, pakilala mo natin yung partner natin. Magandang tanghali po sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunang Balita at Talakayan. Magandang araw sa iyo, kasamang Sandy. Medyo umiinit na partner. Medyo nawawala na yung ulan. Bagamat yung ating panahon ay malamig pa rin. Medyo makakatipid tayo sa kuryente. Pero yung iniwan na pinsala naman ng tuloy-tuloy na pag-ulan at yung pagbaha ay talagang napakarami, kasamang Sandy. Lalong-lalo na yung ating mga kababayang mga magsasaka na nasalanta, na lubog sa baha ang kanilang mga palayan, umulit ng pagtatanim. Iba yung mga talok yung ginawa. Naguhulip na naman dahil kinain ng kuhol. Hindi lang parte kuhol kasi yung iba babad. At yun ay kaya ang reaksyon ng LGU, yung kaya ng provincial government dito sa sa problemang ito, kasi ito paulit-ulit na problema na partner ito itong pagbaha na yan. Taon-taon nangyayari yan at may mga solusyong ginagawa pero bakit ganun pa rin? Parang walang pagbabago. Updated naman sa sa social media. Pero hindi updated yung tulong. At siya partner, ang lagi lang talagang para nakikita nating solusyon pagka ganyan. Kumbaga may pundong inilalagay. Pero paulit-ulit na nangyayari at nagre-resulta lagi doon sa ayuda. Yung ayuda ibinibigay sa ating mga kababayan ay siguro dapat mapag-isipan na talaga at magkaroon talaga ng long-term solution ang ating provincial government o kaya yung bawat LGU na tingnan pag-aralan na yung pangkalahatan na hindi lang yung isang lugar. Actually, marami ng mga pag-aaral dyan dahil ilang dekada na ba na nararanasan ng mga kababayan natin yung malimit na binabaha, yung mga nalulubog, yung kanilang mga pananim. May mga pag-aaral na dyan Napakarami ng pag-aaral sa mga LGU, sa ating provincial government. Meron silang mga flood mitigation plan. Lahat kung paano diskarte dyan, anong gagawin. Ang problema, paulit-ulit na nasisira kasi parang tapal Tapal kabayo. Tapal kabayo, sabi ni Ka Robert. Dapat yung long-term solution talaga, yung ibibigay. At saka partner, kung titingnan mo ang laki na ng gastos lalo ng provincial government. Lagi nakikita natin, ang dami ng biniling heavy equipment para diyan sa problema na yan. Kung makikita mo, pag may dumadating pinaparada pa yan, pinakikita sa taong bayan na may mga heavy equipment na dumating para diyan sa sa pagkontrol gagamitin diyan sa pagkontrol ng baha. Pero nangyayari? Parang heavy equipment pa rin. Medyo nasasayang yata ang pera doon sa mga paggastos diyan. Kasi dapat yan alam natin may mga plano sila na ginagawa diyan. Meron silang mga pag-aaral.
Pero yung tanong, paano nila ini-implement? Yung dapat kasi may ano yan kumbaga yung strategiya na ginagamit dapat yan yung effective na talagang napapakinabangan kagad at nasusolusyonan kagad kung ano yung problema. Kasi yung partner na parang nasusubukan lamang yan. Kung bilang may proyekto gagawin pagka may panahon, pero pagka dumating na nga yung ganitong mga kalamidad, doon lang nasusubok kung epektibo yung ginawa nila. Laging nasisira. Laging doon ang bagsak baha pa rin. Laging gumuguho yung gabyon, laging gumuguho yung protection dike, laging nasisira yan. Although dapat kung yung mga portions na yan, hindi natin kasi na-check kung yung nasira ba last year, yun pa rin nasisira ngayon. Kasi dapat yan isang diretsong. Kailan wala naman kasing merong makinarya yung ating gobyerno at merong mga kontraktor na pwedeng solusyonan ng ating pondo ng ating gobyerno yan. Kailan paano? Saan manggagaling yung pondo nila? Paano ngayon i-implement yung mga project na talagang mapoprotektahan yung ating mga magsasaka, maging yung mga kababayan natin na nasasalanta kasi kahit walang kabuhayan niya mga yan, yung mga residente na inaabot ng pagbaha lagi. Although sabihin naman nila, hindi lang naman sa Mindoro nangyayari yan kasamang Sandy. Doon sa ibang probinsya, sa ibang bayan, ganun din. Pero dapat wag na tayong magturo. Kung kaya namang solusyonan yung lugar natin, dapat mas kakaiba tayo. Para gawin tayong example ng mga ibang probinsya na kita mo yung kayong Oriental Mindoro kahit anong ulan ng ulan, hindi binabaha. Kasi mayroong mga proyektong ganito. Although nandiyan naman yung national project galing sa DPWH. Pero tingnan natin kasi siguro partner, nakita naman natin. Galing national tapal kabayo din ang. Kaya nga para partner kanyo kumbaga dapat siguro talaga yung ang plano diyan pangkabuuan. Hindi yung may plano ang DPWH, may plano ang provincial government. 'Di ba? Ang plano ng DPWH yung yung mga protection dike, pero ito naman dredging. So siguro dapat pinag-aaralang mabuti kung alin ba talaga yung pwedeng makasagot talaga yung tamang solusyon diyan. At ang nakikita ko partner siguro na yan may matagal na nating sinubukan, paulit-ulit na sinubukan na yan. Bakit hindi naman yung yung pagtatanim ng mga puno ng kahoy diyan sa kabundukan natin, kasi nakikita natin talagang wala na, kalbo na At iyan ang isa sa nagiging dahilan kaya yung tubig ay dumadaos pati yung putik papunta diyan sa ating mga kailugan na nagre-resulta nga doon sa pagbabaw nito. Maganda yung kung magkakaroon talaga ng massive reforestation, mabibigyan din natin trabaho yung mga mga katutubo nating mangyan na sila yung magbantay diyan sa gagawing reforestation. May budget naman na ginagastos tulad diyan sa mga mga kasama naman siguro sa flood mitigation project yung pagtatanim ng mga puno So bakit hindi subukan? Para total nasubukan na natin yung dredging, yung paggagawa ng gabyon, medyo ganun pa rin yung resulta. Ginagawa nila kasamang Sandy yan. Matagal nang, since dumating ako sa Oriental Mindoro, marami ng mga reforestation na ginagawa dyan para magtanim ng mga puno. Madami tayong nakikita, madami tayong na-feature sa mga dyaryo nung araw na ginawa ito ng DNR, ginawa ito ng LGU na napagtatanim. Ang problema kasi, tinanim lang si puno. Ayun. Wala nang tuloy-tuloy na monitoring. Hindi sustainable yung pagbabantay, yung kumbaga parang papogi points lang yung ginagawa. Kasi tingnan mo ilan ba yung tauhan ng ng DNR, mga forest guards? Ilan lang yan tapos aatakihin ngayon ng mga illegalista sa bundok, may mga dalang baril din yan May magagawa ba yung natin? May magagawa ba yung mga forest guard natin? 'Di ba? Ilan lang yung forest guard na magmo-monitor ng mga bundok. Napakaluwang ng bundok ng Oriental Mindoro, sa Occidental Mindoro pa. Kaya marami pa ring namamayagpag ng mga illegalista. Dapat kasi diyan may combined force, yung mga forces natin na pwedeng nandiyan yung monitoring ng military, nandiyan yung monitoring ng DNR, kasama dapat yan parang task force. Para i-monitor yan kasi kung paulit-ulit na magtatanim tayo, tuloy-tuloy namang ini-illegal yung mga kahoy natin. Wala rin. Tsaka hindi kumbaga nangyayari nga parang magkakaroon na isang proyekto tungkol diyan sa reforestation. Mayroon mga may mga picture parang nagiging papogi lang. Kulang doon sa sa patuloy na
pagmo-monitor. Ano, 'di ba? Dapat mino-monitor mo 'yan kung ano bang nangyari doon sa mga itinanim. Lumaki ba ito? Kasi pag nangyayari yata pagka tinanim na doon, iniiwanan na eh. Walang pa nagkakaiba kasi yan sa kasamang sandi, 'di ba? Yung katulad nung nakaraang buwan, mayroong tamaraw month na yung ilan na ba yung body count ng tamaraw na natitira sa mga areas natin, na 'di ba? Dahil ang Mindoro kilala na isa sa mga tinitirhan ng tamaraw. At saka dito lang talaga makikita. Dito lang talaga makikita sa atin 'yan. Ang tanong, ilan ngayon yung body count? Diba? Kasi doon sa figure nila, wala naman na tayo nakikitang video na halimbawa na yan yung mga tamaraw na gumagalaw. Yung kawan, yung kumbaga yung ilang gano'n na ba karami. Oo. Wala naman eh. Pero may pondo yan. Oo, di ba? Oo. Kasi mataas kasi makikita pag yung tag dito yung manood ka ng mga tamaraw na yun, kung gusto mong doon, aakyat ka sa Mount Iglit eh. Diyan sa part yata ng Bakuyang Mount Iglit eh. Ay napakataas niyan. Although may daan din niya sa Sablayan. So may mga wild pa talaga. Marami diyan. Marami diyan. Kaya lang wala nga tayong actual na body count. Alam ko kasi yung iba diyan naalagaan na at parang dumami ng dumami. Pero may mga at large pa rin na wild na tamaraw na gumagala pa rin. Meron diyan alam ko dun sa Rizal eh. Sa Rizal sa Occidental. O kaya dito sa Paluan, parang meron diyang yung Tamaraw Reservation Area na nandun yung mga tamaraw. Kaya lang hindi kasi iba kasi yung natural habitat ng mga hayop na yan. Hindi kasi sila at ease doon sa maraming nakakita sa kanila. Sanay kasi sila sa kasi mga wild nga sila, 'di ba? Kaya siguro hindi tayo nakapagparami ng ganun kadami. Hoy, batiin ko lang partner, nakatutok sa ating programa si Paring Toper, Abbas, nakatutok. Magandang hapon po. Si Pogi, si Edwin, parang Edwin Welgas nakatutok sa programa natin, pati si Jason Amar. Nakatutok sa programa natin. Partner kamakailan yata isang araw nag-declare na rin si Pangulong Ferdinand Marcos yung tungkol doon sa pagkain. Na yung kakulangan ng pagkain dineclare. So kung ito yung na-declare, ibig sabihin yung mga bigas ng NFA pwede nang ilabas. Kasi ito hindi pwedeng ibenta eh. May batas tayo na hindi pwedeng ibenta yung bigas ng NFA. Ngayon, dito sa paglalabas ng parang executive order yata ito, yung food kakulangan ng pagkain yung bagang ito ilalabas na yung bigas. Mga bigas ng NFA kasi mukhang masisira na din eh. Ito kaysa naman bukbukin pa hindi yan, mas magandang na pamahagi na yan at makaranas naman ng murang bigas itong ating mga kababayan. Kaya lang ang problema, partner, dapat ito ay mamonitor ng gusto. Baka mamaya makabili na naman ay yung mga negosyante rin. Dapat ito direktang mapupunta doon sa ating mga kababayan. Hindi, dapat kasi dahil naandyan na naandyan na yung Kadiwa stores ng ating gobyerno. Doon na sila magbenta. O kaya magdagdag naman sila ng ilang mga outlet na accredited from the Kadiwa Center. Kasi kung idadalhin lang talaga nila sa market yan, masasamantala na naman ng mga negosyante yan hindi mawawala kasi alam mo naman ang Pinoy, pagka minsan hindi maalis natin yung lagayan di ba? Tsaka minsan nangyari na yan, partner. Hindi lang minsan. Nangyari maraming beses. Nangyari na yan, di ba? Noong last year na nakita natin na nag-release ang NFA ng bigas dahil nga doon sa baka masira na. Sa dalawang big time na negosyante lang inirelease yung walang nangyari, partner doon sa kung anong hindi naramdaman. Kumbaga, anong nangyari doon? Dapat inimbestigahan yun Pero mukhang hanggang ngayon walang nangyayari. Tsaka yung isa pang problema, partner, kung titingnan mo, hindi naman talaga nababa yung bigas hanggang ngayon. Nagkaroon na tayo ng yung rice tariffication law, yung pag-amyenda rito. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin bumababa? At binaba na yung taripa niyan Hindi pa rin bumababa yung ating bigas. Biruin mo naman sa kabila niyan, 'di ba, naglabas ng direktiba ang ating Pangulo na ilalabas ngayon ng bigas ng NFA dahil overstocking Kaya kailangan ilabas talaga yung bigas ng NFA para ngayon mapakinabangan natin mga kababayan. Pero tingnan mo, yung pinagkasunduan na pondo ng Kongreso at ng Senado na ilalaan doon sa AKAP funds,
26 billion. Oo. Ha? Gaano kalaki kasamang Sunday? O yan. Ha? Ito makikinabang daw dito. Alam mo ba yung AKAP? Yung AKAP kasi yan yung mga programa ng gobyerno natin. Yung ayuda sa kapos ang kita program. Ha? Sino bang sapat ang kita? At saka, anong ahensya nagpapatupad yan? Dole ba o DSWD? Ang alam ko alam ko DSWD ang nagpapatupad ng AKAP Pero partner, kaya lang ang nangyayari sa ngayon, ang nakikita natin mukhang sinasamantala ng ibang mga tiwaling politiko. Although sinasabi hindi kailangan ay yung mga politiko diyan pag namimigay ng mga ganyang ayuda dahil lalong-lalo na ngayon mag-eleksyon. Pero nakikita pa rin natin, naroon pa rin yung presensya ng mga politiko pag nagbibigay ng mga ayuda. Hindi lang yung mga aspirante pa lamang. Kumbaga mga nakaline na pa lamang na andun at parang sa kanila galing yung mga pinamimigay doon sa mga tao. Huwag mong sabihin niya marami masasaktan. Oo, di ba? Kaya anong nangyayari partner, yung ang laki nung pera pagdating sa yun nga yung laging pinag-uusapan ngayon yung AKAP, yung AEC. Kaya nga malinaw malinaw na ang pondo from AKAP program na ito ay ang mamamahagi ay yung DSWD. So yung tanong, ano po yung papel ng mga politiko? Yung papel ng mga politiko katulad ng Kongreso at ng Senado, sila yung nag-aproba para mabigyan ng pondo, malaanan ng pondo, ito pong AKAP program ng ating gobyerno. Yun lang yung papel nila. So kung meron man silang sasabihin sa pagbabahagi ng ayuda na ito doon sa mga kababayan natin, pwede niyang sasabihin kasamang Sandy, isa siya sa mga pumabor at bumoto para ponduhan, paglaanan ng pondo, yung AKAP program. Pero hindi po niya pwede sabihin na dahil sa akin, nagkaroon kayo ng ayuda na AKAP. Di ba? Malinaw yan Kasi katulad yung sinasabi mo, meron mga bago i-release yung pondo from the AKAP, yung sa programa ng DOLE. Napakarami mga politiko, halos gabi na matapos yung pamamahagi dahil sa daming sinasabi at wala namang nagagawa. Yung mga politiko, lalo na sabi mo, yung mga aspirante pa lang. Mga aspirante pa lamang, kasama pa doon. Anong papel nyo dyan? Oo. Kumbaga, hindi pa naman sila mga elected. Hindi pa naman, bakit naandun? Kaya nga. Tsaka, isipin mo pa, partner, ito. Hindi, ang tawag na ng mga kababayan natin yung mga epal Ito, partner, ang laki ng pera. Ibig sabihin, may pera ang gobyerno na pamimigay. Ang problema, dole out. Bakit hindi natin ilagay yan doon sa tamang programa? Sa agrikultura, isipin mo, ang laking programa yan, isuporta mo doon sa agrikultura na ang problema natin yung pagkain talaga napakamamahal. So, baka mag-create pa ng trabaho yan, hindi yung pinamimigay mo lamang doon sa mga kababayan natin. Kasi sinasabi niya ni kasamang Mar Bautista, sinasabi niya dito, 26 billion ilagay yan para mapataas ang produksyon ng palay. Para ang Pilipinas ay maging sustainable ang bigas. Diba tama? Kasi ipamimigay mo, pag naipamigay mo yan, mamaya ubos na yan individual. Ay kung malaking pera yan, talaga meron ka isang malaking proyekto para sa agrikultura, dyan mo ilalagay. Mas makikinabang lahat, hindi lang yung mahihirap, pati yung mga middleman na hindi nakakatanggap ng mga ayuda na yan. Makikinabang diyan pagka napagtagumpayan natin yung programa sa agrikultura. Actually nabasa ko kasi yung mekanismo ng AKAP program na ito. Ginagawa kasi nila to kasama sa hanap buhay yan Hanap buhay talaga Kasi halimbawa, isa ka sa beneficiaryo ng AKAP program ito, qualified ka para makatanggap ng AKAP fund. Let's say 15,000. Ang ginagawa kasi ng ang ginagawa kasi ng LGU o kaya ng DSWD, nag-identify sila ng tao na para matulungan. Actually, trabaho ang binibigay dito sa hanap buhay. Kasi, halimbawa, nakatanggap ka ng 15,000. Mayroong livelihood na papipiliin ka. Ano yung livelihood na gagawin mo? Kasi yung iba, bigas ang kinukuha. Binibenta ngayon. Buy and sell kasi ang ginagawa. Halimbawa, bibigyan ka ng pondo. Imbis na perang ibibigay sa'yo ng DSWD, bigas. Let's say 15 bags. Ibebenta mo siya, yung bigas. Kaya lang ang problema dito, napapansin ko, yung binibigay ng bigas doon sa mga AKAP beneficiaries na to, mahal din ang presyo ng bigas. Na yung
tunay na presyo ng bigas, kung titingnan natin, kung sa gobyerno manggagaling yun, dapat nasa 800 pesos lang ang kalahating kaban. Ang bigas, ang total ng nagiging nasa 1,250. Ano pang kikitain nung binibigyan ng benepisyaryo ng bigas? Mali yung sistema ng pag-ano. Kasi parang pinagkakakitaan pa. Di ba? Kasi kung ang magbibigay dapat, kung ang pondo, halimbawa, ipapamili ng NFA ng palay, ng gobyerno ng bigas, mas mura at ibibigay dun sa benepisyaryo, dapat kikita siya kasi kung ang puhunan ay 900 pesos lang, ibebenta niya ng halagang 1,100 pesos. May kita siyang 200 per bag. Hanap buhay yun. Ibig sabihin, kumikita siya sa pamamagitan ng pondo ng gobyerno. Ang problema, pag kinompute mo yung halagang 15,000 nila, ilang bags lang na binibigay, 12 sako lang yata. Di kikita ka magkano? Hindi, mas mahal. May kumita pa. Oo. Paano ngayon pagkakakitaan ng mga kababayan? Parang binigay mo na lang sana ng puhunan na 1,000 na 15,000 yan. Bahala na sila maghanap ng bigas na pambenta nila. Siguro parte ng aking idea diyan, isang idea ko diyan. Siguro sa bawat barangay, may pera, may pinamimigay ang gobyerno. Bigyan ng project ang bawat barangay. Itap ang bawat barangay. Yan naman alam nila. Yung kailangang livelihood program ng bawat barangay. Hindi yung puro infrastruktura, pati kapitan, puro infrastruktura nila pinagagawa diyan sa mga barangay nila hindi wala man lang ang livelihood program. Alam mo kung ano yung applicable na hanap buhay na pwedeng pondohan ng gobyerno, nakikita yung mga kabarangay nila doon. Sa bawat barangay, pag-aralan, kumbaga, kung tabing-dagat ang isang barangay, pag-isipan mo paano baka may mga mangingisda diyan na pwede natin suportahan. Na hanap buhay para diyan. O doon sa mga iba, yung may malalaking lupain na barangay, baka pwede agrikultura diyan. Pag-aralan para kumita yung mga hindi yung basta ibibigay mo na lamang at individual. Individual, pag binigay mo individual yan, yung pera, bibigyan mo tig 2,000, bibigyan mo tig 1,000 yung mga yan, isang bigayan. Mamaya wala na yung pera. Actually, kung trabaho binibigay mo diyan, pinapag-aralan ng bawat barangay yung problema sa hanap buhay. Doon sa kanilang lugar. Kung may malaki ang lupain ng isang barangay, bigyan mo ng programa para sa agrikultura. Actually, merong mga ganung programa yung gobyerno natin, in particular doon sa mga naulit mo nga yung sa mga mangingisda. May mga cooperative yun, yung mga B-Farm C kasamang sa nila, nabibigyan ng ating gobyerno ang problema ay nagagamit lang mo yan minsan sa panahon ng politika. Yung mga grupo at asosasyon ng mga mangingisda, yung B-Farm C kasamang sa nila. Nasa linya natin si Congressman Arnan Panaligan ng Unang Distrito at makapulong natin tungkol doon sa mga ginagawa ngayon sa Kongreso at siyempre yung mga proyektong kanyang ginagawa dito sa Unang Distrito. Congressman, bati muna po kayo sa ating mga babayan. Hello. Magandang umaga sa inyo, si Kay Sandy. Si Tom po. Tom. Si Tom, nandiyan ba si Tom? Good morning po. Magandang tanghali sa inyo, magandang tanghali sa inyo. At magandang tanghali rin po sa ating mga kababayan sa Oriental Mindoro. Tayo pinatungin sa Kongreso. At tayo lumabas na ng ilang saglit. At ongoing ang isang hearing. Pero magkakataon ko para bumati sa inyo. Ngayong umagang ito. Kaya magandang tanghali po sa inyo lahat. Kung bigyan nyo nga po kami ng balita tungkol doon sa mga kaganapan po diya sa Kongreso, yung mga batas po na mga sinusulong po. Well, pangalawang linggo ng session ng Kongreso ngayon at actually 6 na session days na lamang ang natitira sa Kongreso bago kami mag-recess uli sa February 8 dahil magsisimula ng kampanyahan ng Senado at party list at siyempre ang party list at ang Senado ay bahagi ng Kongreso kaya pag sila ng kampanya ay kami ay dapat ding mag-recess bagamat ang eleksyon ng mga miyembro ng Kamara, kami yon mga congressmen ay kasabay ng local, ang start namin sa Marso pa pero kami ay mag-recess dahil nakampanyahan ng national at ang break namin sa Hunyo na. Pero lahat naman halos ng mga mahalagang batas, ng mga panukalang batas, ay naipasa na namin. At marami din ay naging ganap ng batas na pirmahan ng Pangulo. Katulad yung mga mahalagang amyenda sa Rice Tarification Law, kung saan ay isa ako sa mga principal authors niyan. Napirmahan na yan noong Disyembre. Iba pa, of course, yung national budget, pasado na yan.
yung iba pa mahalagang batas katulad ng Self-Reliant Defense Posture Bill para mapalakas ang industriya ng paggawa ng armas sa ating bansa at mapalakas ang ating armed forces. Pirmado na rin yan. Pero meron pa kaming ilang mga gagawin, sa nalalabing ilang araw na aming session. Patuloy po aming hearing tungkol dun sa PhilHealth, yung problema ng PhilHealth kung bakit mababa ang kanilang benefits. Patuloy po namin i-hearing yan at gagawin ng paraan na maitaas ang benefits ng PhilHealth. Ganoon din, yung hearing namin tungkol sa presyo ng bigas at mga pangunahing pagkain, na bakit sa gitna ng malawak na importasyon ng bigas, ay mataas pa rin ang presyo nito. Tama. So yan po patuloy po namin i-hearing. Siguro kahit kampanya na ng Senado, Pebrero, Marso, ay maaaring kami ay bumalik sa Kongreso at least yung mga committee para mag-hearing. Okay. Kung napapag-usapan po ngayon yung bigas mo nga hindi po nagbabago yung yung presyo nito, bagamat yun nga po rice tarification law ay naamyanda na at kamakailan nadagdagan na rin yata yung pondo ng Department of Agriculture at ibinaba na din daw po yung taripa sa pag-import ng ating bigas. Pero bakit daw hanggang ngayon mukhang hindi nagbabago yung presyo? Yan ang ating inuungkap doon sa hearing, even nung bago mag-recess ng Disyembre, ay nag-appear na sa amin mismo si Secretary Francis Pio Laurel ng Department of Agriculture, kasama yung mga iba pang head ng mga ahensyang attached dyan sa DA, katulad ng head ng NFA. At isa sa amin tinalakay, bakit sa gitna ng malawak na importasyon ng bigas, basta 4 million metric tons na raw yata ang na-import na bigas, at ba ang pantaripa ng imported na bigas from 35% naging 15% na lamang, bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas at halos hindi naman gumalaw ang presyo nito pababa. So, ang aming suggestion sa DA ay i-invoke, gamitin yung isang provision dun sa batas na aming naamyandahan. Pero isang provision dun kung di ko kakamali, Section 6, kung saan ay pwedeng magdeklara ang Department of Agriculture ng food emergency. Food emergency. Pag in-invoke ng Department of Agriculture yung section na ito, Section 6 ng batas na ating sinulat, at nagdeklara sila ng food emergency, ay maaari magbenta ang NFA ng murang bigas direkta sa mga tao. Hindi nadadaan sa mga retailer, hindi nadadaan sa mga wholesaler, hindi nadadaan sa mga middlemen. Kasi marami kasing yung palipat-lipat ng sa mga marami wholesaler to importer to wholesaler to retailer, ay maraming patong. Bawat pasa ng bigas ay may patong yan. Kaya marahil hindi nga bumababa ang presyo ng bigas. Pero pag dineklara ng DA na meron tayong food emergency, ay pwede magbenta na ang NFA directly ng bigas sa taong bayan sa murang halaga. Pag nangyari yan, magkakaroon ng kompetensya yung mga importer, mga wholesaler, mga trader. Sila kasi nagpapatong ng bigas. Wala silang kakompetensyon. Kaya nakokontrol nila ang presyo ng bigas. Kaya malaking hakbang ito. Yung palagay namin ito ay isang magandang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas. At ang pangalawa, kagandahan ito, sa ilalim din ng batas na yan na ating sinulat, obligadong NFA na yung bigas na kanilang pagbebenta sa taong bayan ay kailangan sa local farmers nila bibilhin. Hindi nila i-import yan. Sa halip sa local farmers bibilhin. Kaya kikita rin ang ating mga farmers, at the same time ay makokontrol natin, mapapababa natin ang presyo ng bigas. Kaya nang panawagan natin sa Department of Agriculture na ideklara na ang food emergency para mailabas na NFA ang mas murang bigas direkta sa taong bayan. So, may hearing din kami niyan sa Wednesday. Ating antayin ang sagot ng Department of Agriculture. So kung anong basihan para magkaroon ng declaration ng DA ngayon ng food emergency?
Magandang tanong to. Mabulit yung binanggit yan, ano? Ang basihan ay pag tumaas ang presyo ng bigas, ay pwedeng ideklara na ng DA na may food emergency, ano? Siguro naman, magkakasundo ang lahat na yung halaga ngayon ng bigas na 58 pesos, 60 pesos, ay pwedeng ituring na mataas, di ba ga? Yes po. Kaya hindi na siguro dapat yan pag magkalinlangan pa ang DA, hindi na dapat mag-hesitate pa ang DA. Dapat ideklara na nga nila na meron tayong food emergency. No? Yung presyong 58, 60, even 55, yan ay sapat ng basihan para sabihin natin tumaas ang presyo ng bigas, kaya dapat ay meron tayong food supply emergency. Yun ang basihan. Ano? Yes po. Pangalawang basihan ay yung shortage ng bigas. Wala naman tayong shortage eh. Yes, ma'am. Sobra pa nga na import. Pero bakit sa gitna ng binabaha tayong imported na bigas, ay mataas ang presyo nito. So yun, sa tingin ko dapat banggain yun sa pamamagitan ng paglalabas ng NFA ng sariling bigas niya. Direkta sa mga consumers, direkta sa atin, sa mga kumakain, nabili at kumakain ng bigas. Doon kung sa di ba merong kadiwa stores na inilunsad ng ating gobyerno. Siguro mas maganda pag doon na lang idaan yung pagbebenta ngayon ng bigas. Yes, oo. Kulang ang kadiwa pa, ano? Dapat nga, buong Pilipinas, dapat bawat munisipyo may kadiwa. Yes, sa pagkakalam ko, hindi lahat ng lugar ay may kadiwa at saka limitado ang binibenta dyan. Kaya pag may food emergency tayo, pwede mag-expand yung kadiwa. Yes, so alam mo kasi, wala kasing competition eh. Ang nagbebenta ng bigas, ano? Masyado kasi nating sinunod yung liberalization kung saan ay itinaubaya na sa private sector ang pagbebenta ng pagkain. Hindi lang ng bigas, pati ibang pagkain. Yes, alam mo naman ang private sector, ano? Siyempre, bukod sa may kundi yan, ang habol niya ay makabawi, di ba? Sa kanilang puhunan, sa kanilang makabawi, sa kanilang negosyo. Kaya nagpapatong ang mga yan ng malaki. No, walang kompetisyon. Kaya ngayon, kung ang NFA ay nagbebenta directly ng bigas sa taong bayan, ay magkakaroon niya ng kompetisyon. No? Hindi nila maitataas ng basta-basta o sobra yung presyo ng bigas. Kung punta tayo dito sa ating probinsya, sapagkat nung isang araw, medyo mainit na po yung politika eh. Punta ko tayo sa politika. Nung isang araw po, nakita ko yung mga postings na isa kayo sa umi-endorso ngayon sa kay Joanna Valencia as governor ng ating tatakbong governor ng ating lalawigan. Ito po ba ay alyansa sa local lang o maging sa national? Well, ito ay alyansa, no? Marahil, ano? Ang may natawag alyansa ito. Kasi ang aming partido, ang Partido Lakas, ay wala naman kaming kandidatong opisyal sa pagka-governor, no? Yes, at nasa record yan, wala kaming official candidate for governor, walang nakakuha ng certificate of nomination na tumakbong governor. Ang Lakas, wala rin kaming official candidate for vice governor. Pero pwede kami mag-adapt, ano? Informally, ano? Hindi naman kailangan ng formal agreement dyan o formal coalition, ano? So yun nga, ano, nung Friday, hindi na naman ako, kundi pati ang ibang partido, yung MDS party ni Congressman Doyle Yachon, yung Partido Liberal ni Congressman Boy Umali, ay kasama din dyan sa usapang yan. Kung kasama ba doon sa usapan nyo, doon sa pagsuporta nyo kay Joanna, yung mga problema natin nangyayari ngayon, yung katulad doon sa power supply, sa health, sa environment, at doon sa, sa iba pa pong aspeto? Oo. Yan ay nag-crop up yan. Yan ay lumutang sa usapang yon. Pero yung kasi mga usapan yan ay talaga mga provincial issues. Ano? Na dapat ay ang mag-a-address ay ang gobernador o yung tumatakbong gobernador. Bahagi dapat yan ang plataforma ng tumatakbong gobernador kung paano bibigyan ng solusyon ang problema na banggit mo. Ano? Particular yung healthcare. Kasi nga, ang provincial government ang may control sa ating provincial hospital, sa ating mga district hospitals. Kaya mahalaga na ang tumatakbong governor ay merong matino, maayos, malino na solusyon o programa kung paano makapaghatid ng maayos, dekalidad at abot kaya na serbisyong pangkalusugan sa ating mga ospital.
partikular yan pagkasaayos ng serbisyo dyan sa ating Oriental Mindoro Provincial Hospital. Governor po ang makakatugon dyan kasi ay under ng governor ang hospital na yan. Ano? Yung problema naman sa power ay malaki yung magagawang aksyon ng local government, ng provincial government hinggil sa bagay na yan. Ano? Kasi alam naman natin ang sitwasyon, ano, ang komposisyon or setup ng management ng Ormeco. So, hindi dyan directly involved ang mga mababatas, ang mga congressmen. So, dapat din kasama rin sa plataforma yan na tumatakbong governor. Ano, yung tungkol naman sa pangalaga ng ating kapaligiran, again, ang provincial government ang dapat din merong malinaw na plataforma, programa hinggil sa bagay na yan. Kasi ang provincial government sila merong regulatory power, di ba? Sa pagmimina, no? Sa pagngangalaga ng kapaligiran, under po yan ng provincial government. Pero mga ahensya ang provincial government na directly ay involved sa usapin yan ng environmental protection. Kaya pagtalkal ng issue na yan, dapat yung mga tumatakbong governor ang magsalita dyan, ano? At kami naman ay susuporta na lamang, ano, sa bagay na yan. Kung balik ko lang doon sa yung tungkol doon sa bigas, ano po, yung sinasabi niyo pag naglabas yung yung NFA ng mga bigas, mumura na daw po yung yung presyo ng bigas. Maaari po pero temporary lang daw po ito dahil government subsidy daw po yan eh. Ang kailangan daw po talaga ay palakasin talaga natin yung ating suporta dito sa agrikultura, yung ating yun daw po ang dapat gawin. Ay, totoo yun. Ang aming panukala na ang NFA ay mag-intervene sa merkado, sa market, tuwing tataas ng sobra ang presyo ng bigas or iba pang pagkain, dapat ang gobyerno ay merong sapat na armas. No? May tool o may sandata para ma-stabilize ang presyo ng bigas at iba pang pagkain. Kaya ngayon ang papel dapat ng NFA na dating ginagawa ng mga nakarang panahon. Kaya nga naman dahil nga doon sa ating pag-adapt ng liberalization program, inalis ang gobyerno. Ipinaubaya lahat sa private sector. Kaya, siyempre, ang private sector nga, ang habol na mga yan, profit, tubo, mabawi ang kanilang puhunan, ang kanilang gastusin. Dahil nga doon sa original rice tarification law, nawala na ng pangil ang pamahalaan. Hindi sila pwede mag-intervene. Yan ang ating ibinalik doon sa ating in-sponsor na batas, yung amendment ng rice tarification law, na pwedeng makialam ang NFA under certain conditions para ma-stabilize ang presyo ng bigas at iba pang pagkain. So, ang kagandahan din nga niyan ay tikita rin ang local farmer kasi obligado rin ang NFA na yung bigas na kanilang ilalabas, ibebenta sa merkado ay dapat sa local farmer lamang bibilhin. Hindi pwedeng mag-i-import ang NFA. Kaya nakakasuporta na rin yan sa ating local production. Patuloy din naman po ang paglalagay ng budget natin para sa ating local production. Patuloy po yung subsidy. Yung RCEF o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito po natin kinukuha yung mga binibigay ng mga binhi, mga fertilizer voucher at mga makinarya sa mga farmers at saka farmers association. So patuloy po ang ating pagbibigay ng suporta para ma-increase din ang rice production, ang local rice production. May mga nagtatanong kong sapagkat may mga nakaranasan daw sila sa NFA na pag sila ay nagsusulong ng kanilang palay ay medyo mahigpit yung panuntunan ng NFA at minsan naiinis na sila, hindi na sila nakapagbenta sa NFA. Oo, kasi yung mahigpit ang NFA kasi yung moisture content. Kasi siyempre naman, kailangan din naman meron tayong quality. Yes, po. Kailangan natin i-maintain ang maayos na quality ng palay, ng bigas. Kaya merong tinatawag ng moisture content requirement ang NFA. Ngayon, bakit ba maraming farmer hindi napasa dyan? Kasi kulang ang drying facilities. Yes, po. Kulang ang mga dryer. Kaya nga ang DA ngayon, gusto sa bagong batas na ating inamienda, yung batas na ating in-sponsor, ay isinama natin doon sa dapat pondohan ng DA yung pagpamimigay ng mga dryer at hindi lang yung dryer.
Kasi in the past, karanasan ko, nagbibigay ang DA ng mga dryer, hindi magamit ng mga farmers, ano? Kasi walang warehouse, walang shelter, ano? Eh ngayon doon sa bagong batas na atin pong sinulat ay kasama na, no? Yung mga warehouse, kasama rin mga pasilidad kung saan mo ilalagay ito mga mechanical dryer. So dapat ang DA talaga ay bilisan, ano? Ang pagkapatupad ng batas na ito na ating ginawa, no? So pag nabigay ka ng dryer, ang DA kasama na ron yung storage facility paglalagyan ng dryer. Kaya isa yan sa pinondohan natin, no? Kaya sana ay ito ay maipatupad ng maayos ng DA. Kasi pag merong post-harvest facilities like yung mga mechanical dryer nga, makakapasa na yung farmers kung sa kanilang yung requirement ng NFA na yung moisture content. Mostly kung ang nakaka-benefit sa mga ganitong project ng RCEP is yung mga Farmers Cooperative Association. Oo. Yes. Oo. Farmers Cooperatives at Farmers Association. Yes po. Okay, Kong, dito naman po tayo sa atin sa probinsya, no? Marami pong gustong makibalita tungkol po dito sa sa ating provincial hospital, yung conversion po nito into regional. Alam ko, pasado na ito talagang nakalusot nito sa Kongreso. At ano daw pong balita rito? May pag-uusap na pa po? Oo, kasi ngayon ay hindi natuloy, hindi natuloy sa Senado, nakabitin pa yan sa Senado dahil nga may ibang pananaw ang provincial government kinwestiyon o tinutulan ng provincial government pagdating sa Senado ang usapin yan. Kaya nga sayang kung hindi yan tinutulan ng provincial government, under na ng DOH sa hospital na yan. At nagsisimula na sana yung pag-aayos niyan. No? Kaya nabinbin, yun po ang sitwasyon. Nakabinbin yan ngayon dahil nga sa kasalungat na pananaw ng provincial government. Well, kung talaga ngayon na ibibigay sa DOH yan, sana naman ay ayusin ang serbisyo. Budgetan nila para magkaroon ng mga pasilidad, mga aparato, mga medical equipment, mga gamot, supplies, at saka mag-create ng mga sapat na posisyon para sa mga medical staff. Kung hindi naman kaya ng provincial, dapat na ibigay na nila yan sa DOH kasi mas malaki ang pondo ng DOH. At saka mandado talaga ng DOH ang magpatakbo ng ospital. Sa tingin ko, yun ang solusyon. Talagang ibigay na sa DOH. Kaya sana yung mga tumatakbong gobernador, yun ang kanilang isama sa kanilang plataforma. Ayun, tama. Kung sa inyong pagkakataon ang panawagan niyo sa ating mga kababayan sapagkat medyo kakapos naman tayo sa oras. Well, tayo po'y magtulungan. Bagamat palapit ang eleksyon, at ang politika, ay ang ating pong bigyan ng mas malaking pagkapahalaga ay yung kapakanan ng ating probinsya at ang ating bansa. Maging po tayong maingat, pilatisin po natin ang mga kandidato natin, yung meron pong tama, maayos na solusyon sa mga problema ng bansa ang ating pong tangkilikin. Yung problema sa agriculture, problema sa health, kalusugan, sa edukasyon, problema sa kabuhayan. Huwag po tayo magpadala sa mga pangako, sa paninira, huwag tayong magpadala sa ibibigay sa atin na 500 piso o 1,000 piso. Yan bang perang yan, yan bang halagang yan ay sapat na kabayaran sa kawalan halimbawa ng tamang serbisyo mula sa mga nanunungkulan. Kaya maging po tayong maingat at mapanuri sa pagboto. At lagi po nating isipin ang kapakanan ng ating bansa. Okay. Thank you. Maraming salamat po, Congressman Arnan Panaligan. Yan po ang tinig ng ating kagalang-galang Congressman. Maraming salamat din naman. Okay. Okay, Tom. Oo. Talagang maganda yung mga paliwanag ni Congressman Arnan Panaligan tungkol doon sa napag-usapan natin. At alam ko, talagang laging nasasabon ito yung minsan, pagdating doon sa deliberation, kitang-kita naman doon sa usapan kung paano na tinatanong yung mga opisyal. Lalo-lalo na yung opisyal ng mga DA,
Kasi nakakapagtaka nga bakit nasa kanila na nga daw yung may batas na sila na lang yung magpapatupad. May pera naman. May pera. Kumbaga bakit parang hanggang ngayon hindi nga nagbumura itong ating bigas. Which is sana mag-materialize yung investigasyon na gagawin nila Congressman Panaligan dyan para magkaroon ng yung sinasabi niya kanina ng deklarasyon ng Department of Agriculture ng kakulangan ng supply kung yung food emergency na sinasabi niya. Magandang balita ho yun sapagkat inisa-isa nga ni Congressman Panaligan kung papaano ang mga batayan na pwedeng gawin ng DA kung bakit magdeklara ng state of ng tawag dito ng food emergency para makapagbenta na ang National Food Authority doon sa mga authorized outlet ng NFA at ng Kadiwa Center sa kapaki-pakinabangan ng ating mga kababayan sa murang bigas. Bigyan daan ko lang yung panawagan ni paring Joey Atwell to may panawagan siya. Good morning mga pare, paki-announce na simula sa ika-20 ng Enero ay hindi na mapapanood at mapapakinig ang programang Laging Maasahan at Ulat sa Bayan ni Joey Atwell sa MIB4 online radio. Lahat ng transaksyon na may kinalaman sa nasabing program ay wala siyang kinalaman at pananagutan. Ito po ay pinababatid sa publiko para sa kanilang kaalaman. Salamat po. Yun po hindi nyo na po mapapakinggan sa pamula Enero 20 yung programang Laging Maasahan at Ulat sa Bayan. Hindi na maaasahan doon. Wala na doon sa MIB4 ni Joey Atwell. Ito po paalala. Pare ko sana lumipat. Awan ko baka may bagong programang lilipatan. At pahabol ni kasamang Mar Bautista, magkaroon sana ng convention ang mga farmer leader at mga Department of Agriculture kung paano napapalaki ang produksyon ng ating palay. Maraming solusyon gaya ng 3 croppings per year. Bigyan ng pautang ang mga magsasaka ng walang patubo at marami pa na solusyon. Wag na importasyon. Ito'y tama. Alam ko may mga pautang yung DA. Pero I don't know kung lahat ba nabibigyan kasi may sa southern part ng ating lalawigan, may mga nakakausap ako dyan na meron silang mga proposals na sinasubmit sa DA ngayon, pinapautang. Let's say poultry, pang poultry house, gano'n, lahat. Bibigyan sila ng 300 pesos, tapos every quarter yata yung payment Pero walang interest yun. Ang tanong, baka may iba kasi yung tinitingnan sa tinititigan Hindi, siguro ibig sabihin ni kasamang Mar dito, yung talagang tinatawag nating kumbaga kung may programa ka doon sa implement mo sa lahat agrikultura, talagang dapat naroon yung full support mo. Hindi mo yung bibigyan mo lang ng panandali tapos wala ka na. Kumbaga titingnan mo yung resulta nung naging proyekto mo. Tapal ka ba yung minsan bibigay mo pero yung resulta hindi mo na nakita tama, dapat magkaroon ng convention para magkaroon ng kaalaman, magkaroon ng ng pag-aaral talaga kung paano paunlarin yung agrikultura. At may pera may mga solution madami. Pwedeng pag-usapan doon. Yung laging sinasabi natin, pag nagbigay ka ng proyekto, dapat tingnan mo kung ano magiging resulta ng proyekto. Okay yung proposal ni kasamang Mar sapagkat farmers leaders lahat ang pwedeng ipatawag muna Then doon sa mga cooperative, saka na siguro ipapaliwanag yan sa mga miyembro. Although una muna yung mga leaders nila sa cooperative associations, ibababa sa grassroots. Saka ibababa ngayon sa implementation doon sa mga associations sa mga cooperatives. Balikan ko yung interview natin kay Congressman Arnan Panaligan tungkol doon sa paliwanag na nga niya yung tungkol doon sa bigas natin. At natanong din natin yung pagsuporta niya doon kay Madam Joanna Valencia, ito yung anak ni dating governor, Congressman RGB, ay mukhang ang suporta ay nakuha ni pati kay dating governor Umalit, kay congressman ng South. Si yung MBS kay Congressman Doy, nakuha din niya suporta. Siguro doon sa isang adhikain na bumuo na sila'y nagkasundo doon sa mga problema na talagang nararanasan natin lalawigan na kaya nilang solusyonan. Yun yung bilanggit natin kanina, katulad yun sa power supply. Totoo namang may problema tayo sa power supply. Talaga namang hindi na yan isang paninira. Talagang nakikita at nararanasan nating mga kababayan yung hirap ng ating problema dyan sa kuryente. Yung problema natin sa health, nandiyan yung problema, hindi rin ito paninira. Kitang-kita naman natin dyan sa provincial hospital. Ang dami problema. Nandiyan pa yung pagkakadelay ng natin, ng ating
nung ating conversion yan, na pinatatagal dahil iba yung version nila. Samantalang kung ito ibibigay na sa DOH, ay malaking tulong para sa ating mga kababayan. Yung pag-aproba, pagdating sa environment, nakita natin kung paano na-aprobahan. Yung, armor rack, paghahakot, baka nga isa yan sa naging dahilan nung ating mga pagbabahaan yan yung mga ganyang mga aktibidades madami tayong issue na titingnan natin na talagang ito'y lehitimo at hindi na ito paninira. Nakaka-apekto na ito talaga doon sa kabuhayan at pamumuhay ng ating mga kababayan. Na siguro yun ang dapat masolusyonan, yung sinasabi ni Congressman, na dapat na talagang may kung sinong upong gobernador, dapat mayroong solusyong gagawin dito sa mga problemang ito. Oo. Ang problema, once na nagsalita yung mga kababayan natin at ilang mga pumupuna doon sa nararanasan na problema ng ating probinsya at ng ating lungsod, sasabihin naninira ka pero ito partner ito yung lahat ng binabanggit natin ito yung mga lehitimong issue na ito alam mo kasi kasama sa naniniwala tayo na ang katotohanan ay masakit sa kalooban. Kaya nga di ba? Kaya nga sinasabi ko, di ba, meron naglabas na survey na nangunguna daw sila. Hindi natin may isang politiko naglabas na survey, may nangunguna daw. Ibig sabihin kung nangyayari 'yon. Siya naglabas ng survey, siyempre siya mangunguna. Ibig sabihin kung nangyayari 'yon, nangyayari 'yon, wala tayong magagawa. Ibig sabihin tanggap ng mga Mendoreño yung problema sa brownout. Tanggap ng Mendoreño yung problema sa provincial hospital. Tanggap ng Mendoreño na mag-mining ka dito. Tanggap nila yung mga problema. Pero sa tingin ko kulang lang sa paliwanag. At pagka pinapaliwanag, siyempre merong reaksyon. Yung mga kalyado naman sasabihin puro paninira lang yan. Ang tanong, sino ba yung respondent? Oo. Na tinanong. Baka naman dun sa lang yon, sa kanilang farm, troll farm lang nag-survey. Oo. Kaya panalo pa rin sila. Although natural, siyempre sa surveys kasi mostly, aminin mo natin sa hindi, kung sino yung nakaupo, siya laging mataas ang ratings. Hindi mo natatalo Hindi mo natatalo yun, nakaupo yan nakaupo. Tsaka siyempre, nasa kanila yung baga may pera para magpa-survey. Kanila yung armory. Oo. Pero yun nga, yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, dapat may plano doon sa mga problema. At yun ay magagawa lang kasi sa governor na gawain niya mga problema na yan dapat yun ang masolusyonan, yung mga problema na yan. Kung sino man yung yan. Ito, ang kagandahan naman dito kay Madam Joanna Valencia, sinuportahan siya ng mga kilalang politiko na may mga kredibilidad. Kumbaga, ito'y kolektibo, may pinag-usapan at kung sasakaling papalarin ito, kuha niya suporta ng mga politikong ito. At pagka ganun, madaling mong magawa ng solusyon yung mga problema. Pagka nagkakaisa. Di ba? Yan ba yung Yan ba yung tawag dito? Unity? Wala na yata yung unity. Mukhang di ba dati tawag doon Uniteam? Uniteam. Ngayon Umitim. Umitim na. Madami kasi pagka hindi ko maintindihan yung mga yan. Yung dating sa kabila, dito pupunta sa kabila. Gano'n naman ang politika walang permanenteng ang sabi nga ni kasamang Ray Handusay, ang permanente lang daw yung personal interest. Hindi naman lahat kasamang Ray. Hindi lahat ng mga politiko yung personal interest lang. Diyan sa partner sa Victoria, maasahan nyo si Kapupong Ortega Dia pagdating dyan sa Ortega. Bigyan nyo ng pagkakataong mamuno at malaki ang pagbabagong mangyayari diyan. Dahil ito, kilala ko ito si Kapupong, talagang ito pagdating sa mga walang illegal dito kumbaga trabaho, serbisyo talaga ibibigay. Bakit marami bang illegal sa Victoria? Madami parte tayo na balitaan niya pagdating sa mga illegal lagi, may mga sa illegal gambling, may mga hanggang ngayon yata parte merong mga sugal diyan gano'n ba? Kaya yung tinatayan ko ba araw-araw, legal ba 'yon? Yun baka may mga ID sila may mga ID. Pwede din naman sumuot ng ID kahit illegal may siguro may license naman siguro sa PCSO yan. May lisensya. O kaya sa Pagcor o baka sa sa kung saan lang.
Pati ko si dating congressman at ngayon tumatakbong mayor Doy Lechon ng Calapan City. Ito'y talagang porsigido. At makikita mo naman, partner, ito'y kumbaga ito'y may resibo may ebidensya. Yung mga project, kumbaga yung track record, kung titingnan mo, naandyan lahat yung proyekto napapakinabangan pagdating do sa City College, sa Orange Card, do sa trabaho, yung economy Kita mo time ni Mayor Doy, diyan nagdatingan yung malalaking mga fast food chain na sa Manila mo lang makikita. Yung disiplina, naipatupad niya. Nakikita mo nung panahon na yun, nakikita mo ang linis nung Calapan. At madaming nagsasabi, madaming humahanga pagka may mga galing Metro Manila na dumadalaw dito, kaya galing ibang bansa, nakikita nila yung pagkakaiba malinis at nagtatanong sinong mayor niyo dito, magaling yung mayor niyo. Hindi ka mas malinis sa LA? Yun, nasulog na partner. Kung sa leadership ang pag-uusapan, kita mo naman kung paano niya pinagalaw yung bawat sektor ng ating Calapan City, doon sa sandbagging. Nung nagkaroon ng malaking baha. Speaking of sandbagging may nakita ako doon sa kay Bukalbong Brocal. Yung sa Milgarby. Pakasipag din itong si Bukalbong, talaga namang yata siya ng donation, nangingi siya ng donation ng mga sako. Dahil 'di ba siguro nauutay-utay sila ng dahil malakas ngayon yung alon sa tabihan. Yun ang kumbaga bawing-bawi ko kayo yung boto nyo, bawing-bawi kay Bukalbong Brocal. Dahil kita nyo pagka gumalaw yan, talagang maaasahan. Iba yung iba yung naggangawa sa walang nagagawa. Iba yung iba yung salita lang Kaya dapat yung alam mo, tama yung panawagan ni Congressman Panaligan na pumili ho tayo at tayo maging mapagmatsyag. Tsaka gawin nilang modelo si Congressman Arnan Panaligan. Kita mo kung magtrabaho yan. Hindi mo makikitang iiwanan niya isang lugar, lalo na sa oras ng kalamidad. Yung iba, nakikita mo, oras ng kalamidad nasa ibang bansa Buti wala nang sulog sa Amerika na po. makikita mo, magpapapicture pa nasa ibang bansa. Dito lubog na sa baha yung kanyang mga kababayan. Si Congressman talagang kasulok-sulukan aabutin yung bawat barangay. Kita mo yung health. Isa talaga sa hanga ako niyang partner kay Congressman dahil yung health talagang yung priority niya yung health kita mo, siya yung nakapagpatayo ng bagong provincial hospital nung panahon na yun. Siya yung author nitong ating conversion ng regional hospital. Pag pumunta ka doon sa opisina niya, mas malaki pa yung bibigay na ayuda niyan sa tulong doon sa mga pasyente kaysa doon sa PhilHealth nakukuha ng mga kababayan natin dyan. Iba pa ba yung nakita ko yung tarpaulin na health ang priority din? Ang dami nagsasabi ultimo daw mga taga-South nakakapunta sa opisina ni Congressman Baka gumaya na lang yung nasa tarpaulin. Yung nasa tarpaulin. Sabi ko, bobola na lang ito. Kaya yung ating mga kababayan ay mag-isip-isip po, darating ang election, magkakampanyahan. Tingnan po natin yung kredibilidad, yung track record ng ating kababayan. Kung naandyan nakaupo na, nakita nyo, palpak yung pamamalakad dyan, may mga pangakong hindi tinupad. Palitan na yan. Magaling lang magsalita, magaling lang tumapik, magaling lang mambola. Palitan na yan. Palitan nyo na yan. Magpakasakali naman kayo din sa bago na maaaring makapagbigay ng serbisyo. Magandang serbisyo at may deliver yung pangangailangan nating mga kababayan. Wala na tayong oras. Baka mag-overtime tayo. Okay, at tayo na may Miyerkules pa. Ganda-ganda yung pag-uusap. Minsan siguro may interview naman natin si Madam Joanna para doon sa kanyang mga agenda o programa na gustong ipatupad naman dito bukod doon sa binanggit ni Congressman Arnan Panaligan. Siyempre may iba pa yan na gustong mangyari dito sa ating lalawigan. Ma-interview natin. Okay? Maraming salamat to sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay sa aking palatuntunang balita at talakayan. Tom Lago po. Magandang araw sa inyong lahat. At syempre, ang inyong nakasama ngayong araw to sa Desoriano po, abangan niyo po ulit ang programa sa Miyerkules. Magbabalik po kami.